Hello po. Kumusta po tayong lahat? Sana po ayos pa rin po ang bawat isa sa atin. Malusog pa rin. Patuloy-tuloy pa rin nagtitiwala ng buong puso at kaluluwa sa nag-iisa nating Creator at sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat na nakakakita ulit ng mga contents ko na to na nakakatugtong-tugtong. To God be the glory po. Bigay po natin lahat ang pagpupuri at pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Kasi po, tayo po ay nakikita-kita pa rin. Nakikita niyo pa po ako sa platform na ginagamit nyo. Dumadaan pa rin po yung mga content nyo sa wall ko at ganoon din po ako. Kung sino ka man na bago lang makakita ng content ko na to, sana bigyan mo ako ng konti mong minuto para kahit katiting makapagtawid ako sa'yo ng maliit na booster na madadagdagan kahit kalahati lang ng 1% ang pagmamahal mo at ang belief mo sa banal na salita ng ating Creator na nagbibigay sa atin ng sabihin natin kahit konting pag-asa. Kasi ang mga tao po ngayon talagang karamihan po ngayon, lalahatin ko na lang po, halos 90 to 95% po buong mundo ang kinikilalang Diyos ay ang kanila ng mga sarili. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, kapag nangyari daw po yung pag-agaw, halos katiting lang po. Kung naglalaro daw po sa 8 to 9 billion, gawin na nating 9 billion ang tao kasi nasa 8 billion na po ngayon ang more or less ang population ng buong mundo. Nasa 7 to 8 billion na. O gawin na nating 10 billion. Katiting lang daw po talaga ang kumbaga naglilingkod pa ng tapat sa ating Creator. Kaunting tao na lang, baka wala pa pong 1 billion ang talagang merong Diyos na kinatatakutan, na merong Diyos na kinikilala sa kanyang buhay. Kasi nga po, ang mga tao po nalunod na sa lahat ng decepsyong ikinalat ng masama, nung kumakalat ngayon na kumbaga sa maliit na salita po knowledge ng sanlibutan. Doon na po nagkling ang tao sa knowledge ng sanlibutan, sa mga literal na bagay, sa mga material na bagay na nahahawakan natin, nakikita natin, naaangkin natin. Sabi nga po nung ibang mga content creator sa panahon natin ngayon, napakadali ng yumaman. Hindi ako masyadong kumbinsi dun sa sinabi niyang yun, na madali nang magpayaman ngayon. Maaaring sinabi niya yun kasi madiskarting tao siya. Pero kahit madiskarting tao ka, kung hindi ka naman nakatakdang yumaman, kahit nga magkumahog ka ng magkumahog, nandun ka lang sa unang baitang ng buhay mo. Ano po yun parang kumbaga sa destiny, fate ng isang tao. Meron nga pong nag-a-abroad 20 taon ang humihingi ng visa, 10 taon, 15 taon ang pabalik-balik para humingi ng visa sa kanyang ina-apply ang bansang gusto niyang puntahan, hindi magkaroon ng visa Kasi nga po, merong mga mahihiwagang nangyayari sa isang tao na talagang nakatakda na hindi lang natin inuunawa, hindi lang natin nabibigyan ng 100% na pagpo-focus. Kasi nga po, sabi nga po dun sa saan ba yun yung sinulat ko? Teka lang. Sabi nga po dun sa napanood ko na may series ako pinapanood guys Sabi little that we know na life has plans on its own to its individual being. Meron na talagang plans ang buhay ng isang tao. Tanggapin man natin to o hindi, paniwalaan man natin o hindi, meron na talagang nakaplano sa isang tao. Kaya nga lang po, minsan po ang tao lumilihis. Kasi meron nga tayong tinatawag na choices to make. Sabi nga po, every day is a new life to make new choices. So be careful how you choose. Whether it's evil or it's good, nasa sayo yan kung anong gagawin mong choices sa buhay mo. Pero meron po talagang nakatakda sa isang tao sa ating lahat. Hindi lang po natin agad nauunawaan. Later on in our life, saka lang po natin nauunawaan. Kasi may mga tao talagang nakatakdang maging mayaman, may mga tao nakatakdang maging ganito ka lang. Ngayon, nasa sa inyo po yan kung matatanggap nitong
itong discretion ko na to, itong POV ko na to. Ito po ay WWTH Season 29. Bali, Part 2. Part 2 na to, guys. Kasi nandyan na po yung intro ko, yung Part 1, 3 to 4 days ago. Hindi ko po agad nasundon kasi lagi din pong nawawala ng kuryente dito sa lugar na tinitirahan namin. Ganyan po talaga eh. Minsan talaga kailangan din nating maglaylo ng konti. Kailangan nating, kumbaga sana, magnilay-nilay sa buhay ng kung ano man buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi naman po sa pamimilit eh. Ang mga tao po ngayon nakakalimutan na nilang mag-meditate. Ang meditate nila yung parang, thank you Lord, samahan niyo po ako. Yung parang gano'n na lang, maigsing sentence na lang. Yun na, meditation na yun sa kanya. Dapat po, pag nag-meditate tayo, it takes hours. Sometimes, it takes days. Kasi nga po, nagninilay. Kasi pag when you say nagninilay, you are on meditation mode. Ibig sabihin parang binabaybay mo na yung buhay mo. Lalo na meron kang malubhang sakit. Halimbawa, meron ka ng taning. Dapat lagi ka nang nagme-meditate. Dapat lagi mo nang binubuksan ng communication mo dun sa kinikilala mong Diyos. Marami nga po ngayon sa panahon natin ngayon, ang kinikilalang Diyos, yung mga kayamanang niyayakap nila. Yung mga negosyo pinagkakaabalahan nila. Kasi po, maraming tao ngayon, lalahatin ko na po buong mundo, maraming tao ngayon na walang contentment, na hindi nakukontento. Meron ka ng 10 mamahaling sasakyan, meron ka ng isla, meron ka ng jet, meron ka ng marami ka ng diamonds, baldi-baldi na, ang dami mo ng pera, ang dami mo ng ginto. Kumbaga sa narating mo na yung ibang mga mahalagang nagagandang lugar sa iba-ibang kontinente, hindi ka pa rin nakukontento. Ipon ka pa rin ng ipon, tago ka pa rin ng tago ng pera. Saan mo ba dadalahin yan? Diyos ko, sabi nga po nung matatanda, isa lang ang sukat ng kabaong ng bawat isa sa atin. Isa lang din ang sukat ng lupa na paglilibingan natin. Kung ikaw ay maraming pera ngayon, kung ikaw ay sobrang yaman mo na ngayon, oo, i-enjoy mo nang i-enjoy yung inaangkin mong kayamanan. Meron nga po akong nakikita, iba-iba pong platform, iba-iba, ang dami na po niyang mga bags, ang dami niyang mga pabango, ang lalaki ng mansion niya, ang yaman niya, lakas ng negosyo niya. Pero araw-araw pa rin sa shopping, ang ganda ng relo niya. Parang tuwang-tuwa talaga sa kasambait ng asawa niya sa kanya. Napakaswerte ng babaeng yun. Napakaswerte ng mga ganung babae, ang yayaman ng asawa nila. Dami nilang mga magagandang gamit na talagang halos ipagyabang nila ng ipagyabang araw-araw sa mga content na ginagawa nila. Halos naghahabol pa rin sila ng billion views, ng billion hearts, billion likes. Diyos ko guys, dapat po hindi ganun. Dapat po, kumbaga tayo pong lahat ngayon ay nasa last minute na. Wake up, each of us. Wake up. Kasi sa kalagitnaan po ng lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao, bigla na lang pong kukunin ng Panginoon ang buhay natin. Tayo? Paano natin mahaharapin yung verdict ng ating Creator? Kung puro na lang material ng material, puro na lang pagpapayaman ang inaatupag ng bawat isa sa atin. Wala na tayong panahon sa Panginoon, hindi na natin nakalimutan. Oo, tumutulong ka, pero nakalimutan mo na talaga kung ano talagang gusto ng Panginoon sa'yo. Kasi meron pong mayayaman na bulag pa rin sila sa kanilang mga pinaggagawa. Kasi meron pong mayayaman, philanthropist talaga. Pero marami din pong mayayaman na wala talagang pakialam sa kanilang kapwa-tao. Yan po, inilalahat ko na po in general po ngayon. Kung may nauupen po ako, may natatamaan po sa mga nakakakita ng content ko, ilampasan mo na lang, wag mong tapusin ang content ko. Kasi lahat tayo ay entitled para magbigay ng sarili nating discretion, ng sarili nating POV. To God be the glory po, subaybayan niyo po. Ako po, para po sa akin, I just want to extend a little bit of booster to faith of each individual na makakapanood ng content ko. Kasi ang bawat tinatawid ko po ay napanood ko din. Tapat po ang mga pastor na napanood ko. At karamihan po ng mga content ko ay biblically inspired talaga. Kasi po, parang kumbaga ako mismo sa sarili ko, sa buhay ko, nagmamadali din po ako. Kasi sa aking kaliitan, ito po talagang gusto kong itawid sa kapwa ko. Kasi hindi ako mayamang tao, hindi ako maperang tao. Ako ay simpleng tao lang na naghahangad na
kahit papano may 5 o 10 makakita ng content ko, madagdagan pa ang faith niya sa ating Creator. Amen. Sundan niyo pa po. Thank you po for